Thank you, worship team. Hi. Magandang hapon po. Ang mga kapatid ba natin sa hapon ay masigla? Amen. Masigla dahil mga pinagpala. Amen. May mga pinagaling. Diba? Ang Panginoon napakabuti. Amen. That's why we should be grateful. Amen. Napakaganda ng mga lyrics ng ating awitin, no? So, welcome po sa ating afternoon service. Meron po ba tayong mga bisita? First time, second time na naka-attend ng gawain? Ay, si brother. Ayan, sige, pwede bang tayo i-welcome natin si kapatid? Yan, sila ay may pag-aari dyan na sa advertising, yan, pinopromote ko yan sa decals. At ito rin, brother. Ay, welcome. Kasama ni Uy. Ayan. Ayan. Welcome po. Welcome sa inyo. Welcome to the Rema Word of God Church where Jesus is the living Word. So, mamaya po after the service, anyayahan namin kayo sandali sa likod kay Pastor Jean. Kausapin lang po kayo. So, salamat po sa inyong pagdalo. Naway mapagpala kayo ng salita ng Diyos. Amen? So, ako po si Sister Mako. Ako po yung naka-assign na magbahagi ng salita sa hapong ito. Okay, so for the past weeks, may tinatalakay po tayo na series. So ang slides ko po, naka-English na po. So alam ko naman, ano tayo, mga nakakaintindi naman. Hindi kailangan itagalog, di ba? Amen. Okay, so ang pinag-aaralan po natin for the past weeks ay precious things. Ano bang precious sa Tagalog? Mahalaga? Ano bang? Mahalaga kasi important, pero iba ang precious eh. Actually sa English, in this particular lesson, pagka sinabing precious, ang ibig sabihin daw niyan ay extremely valuable. Okay, valuable. Extremely valuable. So extreme, no? Sukdulan, superlative. Yung pinaka mahalagang bagay na mga para sa Panginoon. Ano ba yung mga pinapahalagahan ng Panginoon? Alam ba natin yon? Binibigyan ba rin natin yon ng same na pagpapahalaga kung paano in-honor ng Lord yung mga bagay na yon? So, we have talked about first, the precious seed. Una, ang pinapahalagahan ng Panginoon ay ang seed na yan, it's the faith. Amen? It's precious to the Lord. Ang faith, pananampalataya, di ba po? Without faith, it is impossible to please God. Amen? And sabi dun sa Bible, di ba? The just shall live by faith. Amen? So it's all by faith. Kaya nga tayo nandirito kasi lahat tayo ay nanampalataya. Amen? Nanampalataya sa isang Diyos na hindi natin nakikita. Pero tayo ay naniniwala na siya ang nagligtas sa atin. Amen? Amen. It's all because of Jesus. And also, what is precious for the Lord is the blood. Ang banal na dugo ni Jesus. Amen? We were all purchased, redeemed by the blood of the Lamb. Amen? Ang dugo lang po ni Jesus ang nagligtas sa atin. Well, may ginawa po ba tayo para maligtas? Wala po. Sabi sa Ephesians 2:8-9, "For it is by grace through faith that you have been saved, not by works, so that no man could boast." Amen? Wala tayong pwede ipagmayabang. Mabait kasi ako kaya ako naligtas. Hindi. Wrong. It is all because of the grace of God through faith in the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. So, may isang request po ako bago tayo magpatuloy. Para maging tayo, hindi tayo antukin. Amen? Maging interactive tayo. Pag tanong ako sa inyo, you respond with an amen. Amen? Amen. If you agree with what I am saying, you say amen. Yan, di ba? Para tayo, di ba? Magkabilang side, gising sa hapong ito. Amen? Yan, okay. So, tinalakay din natin si Brother Mick ang nag-discuss about the honoring the holy, yung mga bagay na banal, no? Na we have studied about the living stone. Naalala niyo yung kanyang illustration? That tayo po, lahat ng mananampalataya kay Jesucristo, we have become the living stone. Buhay na ba to? No, so living stone that are fitted together. We form one, buong sa house na yan, di ba? And iba-iba man yung
sa atin, yari sa atin, 'di ba? Pero we fit together as a family of God. Amen. And ang pinaka chief cornerstone foundation is Jesus Christ. Amen. So Jesus Christ is the cornerstone and he is also the living stone. So as he is, so are we. Okay? So yung living stone na yan, 'di ba merong mga missing spot pa 'yon. Kunyari isang wall tapos may mga stones, living stones. May yung mga missing pa doon na spot, those could be our loved ones na gusto pa nating mapagugyan sa Panginoon. Yung mga wala pa sa pananampalataya. Amen? Every time that a new believer, that a person accepts Jesus Christ as his personal Lord and Savior, nafi-fill in po yung mga living stone na kulang pa. Amen? So, kaya we have to do our part in sharing the word, in sharing salvation through Jesus Christ sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Amen po. Okay. So, ano po no, ako lang for this week, magko-confess ako lang sandali. Meron akong pinagdaanan this past 2 weeks na siguro. Actually, after my birthday. Starting nung birthday ko, January 27. And akala ako, okay lang ako sa outside. Namamanage ko siya. Pero nung medyo tumatagal na-sense ko na this is an attack sa akin ng kaaway. Kaliwa, kanan, harap, likod, sa pamilya, sa negosyo, sa career, lahat magulo ang isip ko. I remember Thursday yata yon. I posted in my notes sa Messenger, overwhelmed. Kanina nung kumakanta tayo, joy that overwhelms my soul. There's a joy that overwhelms our soul because we know our God is in control. So, dahil ako na-overwhelm ng mga isipin, iba yung nagpi-feel sa akin. Pero dapat yun, the joy should be the one that overwhelms us. Amen? The joy that is coming from the Lord. Amen? So, ano ba yun? So, ako po, kasi syempre, as a believer, may mga kamag-anak tayo or mga gusto tayong mapagwagyan sa Panginoon. Pero we tend to do it our way. Paano ba? Syempre, gusto mo, yung mahal mo sa buhay, nandyan lang sa'yo. Kasi para mapagwagyan mo nga, yun nga yung goal mo eh. Maipakilala mo si Kristo. Pero for some time, for some reason, it's not working. Okay? It's not getting healthy. And it's becoming toxic. So, doon ko lang na-realize na, Lord, surrender ko na to sa'yo. It's not, this is not, healthy. Hindi ito ang will mo. So, I just allowed Him to have His way. So, na-clear lahat ng mga toxicity, na-clear lahat ng gumugulo sa isip ko. Alam niyo po ba mga kapatid, I was even about to back out sa pagsasalita ngayong araw na ito. Dahil nga, akala ko, hindi ko kakayanin talaga. Pero praise God for His grace. Kasi He sustained me. Amen? Purihin natin ang Panginoon. And I urge you to always pray for our leaders, our pastors. Nandito si Pastor Jean, Pastor Noli, Pastor Ramalu. Mga pastors natin, mga nagpapahayag, let us always hold them in prayer. Kasi may mga, siyempre dahil magpapahayag sila ng salita, ang kaaway will try to do everything he could to stop them. Amen? Amen. But he is defeated. We overcame by God's grace. Amen. Amen. So, ayun, yung living stone na yan, yung mga kamag-anak natin na gusto natin pagwagian, hindi pa rin tayo titigil. We will still hold them in prayer and continue to love them. Di ba? Hanggang sa yung maging living stone sila na mag-fit doon sa missing spot. Amen? Amen. So, thirdly, we have talked about what the heart treasures. Ano ba yung pinapahalagahan ng ating mga puso? Sabi po sa scriptures, no? Where your treasure is, there your heart will also be. Amen? Kung saan natin dinadala yung ating treasure. Treasure is anything that is important, valuable for you. Money, time, effort, di ba?
kung saan mo siya dinadala, nandun ang puso mo. Kaya nga dito, pagka nag-offer kayo dyan, dinadala nyo dito yung treasure nyo, yung puso nyo, nandito rin, sumusunod. Amen? Amen. So, itong mga treasure na ito, ito yung palaging bukang bibig mo. Kasi yan yung laman ng isip mo eh. So, yun yung palaging bukang bibig mo. Ano ba yan, brother? Ano ba yan, sister? Is it all about, chismis sa kapitbahay? Is it about Netflix movies? Updated? Di ba? O kaya, mga ganap sa social media? Di ba? What helped me this week para talagang makapag-aral ng salita is yung aking Facebook na shortcut dito sa cellphone ko, sa mga gadget ko, is tinanggal ko siya. Tinago ko siya sa folder na hindi ko agad mabubuksan. Kasi, di ba pagka binuksan mo ang phone, nandun ang Facebook, tendency mo, okay, click, di mo na alam hanggang saan ka na dinala ng pag-scroll mo. Di ba? So, it helped me na somehow partial detox. Di ba? Para mas maka-focus sa mas mga importanteng bagay. Amen? So, ayun. So, tayo po, kung ano yung pumupuno sa ating mga puso, yun din ang lalabas sa ating bibig. Diba? It will eventually come out. Do you agree po? Amen. Amen. So, with the Lord, it is always a matter of the heart. Issue of the heart. Kagaya po nung ginawang offering ni Cain and Abel, di ba? It is not the offering. Hindi yung issue kung na nag-offer ng gulay yung isa nag-offer ng karne. Hindi yon, no? Kundi yung heart nung tao na nagbibigay ng offering. So we always have to put our hearts on check. Magpa-heart check tayo sa Panginoon, Lord. Tama pa ba yung mga motivations ko, yung mga intentions ko? O baka sablay na? Amen? Amen. No, kasi ang heart above all things is deceitful. Madali tayong madaya ng puso. Amen? Amen? Yung mga nagmahal dyan at nasaktan. Amen. One way or another, we've been there. Amen. So, Jesus is the most precious to me. Can you say that? Jesus is the most precious to me. He is my Lord and my Savior. Jesus is everything for me. Amen. Okay, He is the extremely valuable thing for us. Amen. Okay, so now we move on to our next topic. I will be talking about the grace and gifts of God which cannot be bought. No? It's not for sale. Mga bagay na precious para sa Panginoon, hindi po nabibili. Tama? Amen. Okay, so precious things. Ang ating pinaka-topic ay iikot dito sa story ni Naaman or Naaman. Sino po ang nakabasa na kay Naaman? Ayan, sa 2 Kings 5. So sa hapong pong ito, magbabasa tayo ng isang chapter. So nagbi-BRC po ba tayo? Nagba-Bible reading calendar? Amen. So isi-save na natin ito. Meron na tayong entry for today. Okay? Kaya join us in reading the word. So ito po ay NIV translation. And para po hindi tayo antukin, kasi alam ko naman, ang mga oras na ito ay medyo hinihila ang mga mata. May clip na po akong nilagay dyan na may voice over na. Para animated ang voice. Animated ang voice. Di ba? Para medyo na-imagine nyo kung ano yung story. And I have placed na rin subtitle. Okay, so ito po, panoorin po natin at basahin natin yung subtitle together para mabasa natin ang story ni Naaman. Let's go. In 1, 2, 3, play. Naaman was commander of the army of the nawala king of yung Aram. He was a great man in the sight of his Audio master lang. and highly regarded. May mga picture pa rin naman yan kahit hindi siya movie.
Oo, para may illustration tayo, no? Sunday school. Narinig nyo na po ito sa Sunday school, no? At na-preach na rin to dito ni Pastora. Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of Mabilis his lang to. master and Sige, highly kaya natin regarded. yan. Giba, tech Because team. Through him the Lord Okay. Ano ba? Basahin ko na ba? Ayun. Basa tayo para hindi tayo antukin. Naaman, healed of leprosy. 2 Kings 5. Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Now bands from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. She said to her mistress, If only my master would see the prophet who's in Samaria, he would cure him of his leprosy. Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. The king of Aram replied, By all means, go. I will send a letter to the king of Israel. So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. The letter that he took to the king of Israel read, With this letter, I am sending my servant Naaman to you, so that you may cure him of his leprosy. As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, Am I God? Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? See how he is trying to pick a quarrel with me. When Elisha the man of God heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message. Why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent a messenger to say to him, Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me, and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than any of the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. Naaman's servants went to him and said, My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed? So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him. And his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, Now I know that there is no God in all the world except in Israel. Please accept now a gift from your servant. As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing. And even though Naaman urged him, he refused. If you will not, please let me, your servant, be given as much earth as a pair of mules can carry. For your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other god but the Lord. But may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master enters the temple of Rimmon to bow down, and he is leaning on my arm, and I bow there also, when I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant for this. Go in peace. After Naaman had traveled some distance, Gehazi, the servant of Elisha the man of God, said to himself,
My master was too easy on Naaman this Aramean by not accepting from him what he brought. As surely as the Lord lives, I will run after him and get something from him." So Gehazi hurried after Naaman. When Naaman saw him running toward him, he got down from the chariot to meet him. Is everything all right? "Everything is all right. My master sent me to say, 2 young men from the company of the prophets have just come to me from the hill country of Ephraim. Please, give them a talent of silver and 2 sets of clothing." By all means, take 2 talents. Said Naaman. He urged Gehazi to accept them, and then tied up the 2 talents of silver in 2 bags, with 2 sets of clothing. He gave them to 2 of his servants, and they carried them ahead of Gehazi. When Gehazi came to the hill, he took the things from the servants and put them away in the house. He sent the men away, and they left. Then he went in and stood before his master Elisha. Where have you been, Gehazi? "Your servant didn't go anywhere." Was not my spirit with you when the man got down from his chariot to meet you? Is this the time to take money or to accept clothes, olive groves, vineyards, flocks, herds, or men servants and maid servants? Naaman's leprosy will cling to you and to your descendants forever. Then Gehazi went from Elisha's presence, and he was leprous, as white as snow. Amen. Lord, we pray that you add blessing upon the reading of this word, O God. Salamat, Panginoon, na papagpalain mo, Panginoon, ang mga makikinig, O God. At Lord, tatanggap ng iyong mensahe, O God. Just open our hearts, O God, our spiritual eyes, O God, that we may see, Panginoon, O God, all the things that you want to show us this afternoon. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. So, naintindihan natin yung kwento. Baka may natulog na, pakitingnan nga po yung mga katabi nyo. Ayan. So, si Naaman, may mga key characters po dito sa kwento na ito na gusto kong i-emphasize. First off, syempre, si Naaman, okay? Siya yung simula, di ba? And yung young Israelite slave girl, i-highlight din natin siya later on. Yung asawa ni Naaman, si King of Aram, at yung si Jehoram, King of Israel, si Prophet Elisha, at yung mga servants ni Naaman, at si Gehazi, di ba? Gehazi sa Tagalog. Anong gusto nyo? Gehazi na lang? O, tayo lang din naman di ba? So, yan po ang mga characters na gusto kong pagtuunan ng pansin dito sa kwento na ito. Sa verse 1, ang sabi doon, "Now, Naaman was a commander of the army of the king of Aram." Ang bansang Aram po, that's the modern day Syria. Okay? So, si Naaman, wala na pala to. Mataas ang ranggo niya. He's the commander of the army ng King of Aram. Okay? Great man in the sight of his master and highly regarded because through him, the Lord had given victory to Aram. So malaki ang nai-contribute niya sa lahat ng mga success ng battles nila. With other countries. So he was a valiant soldier. Pero may isa siyang problema. Among all his achievements, ito yung pinaka-devastating sa kanya. Siya ay may ketong. He is a leper. May leprosy siya. Okay? Kung hindi nyo po alam kung ano yung ketong or leprosy, ganito ang illustration niya, It's a contagious disease that affects the skin. So, skin disease siya. So, alam nyo yung yung psoriasis? So, mas matindi doon. Kasi yung psoriasis, nag-flaky lang. Di ba? Nag-reddish, ganyan. Ito, nag-affect siya sa mucous membranes and nerves, causing discoloration and lumps on the skin. And in severe cases, disfigurement and deformities. Kagaya nung nasa taas, may mga part ng body na nade-deform. Okay? May ibang extreme cases din na
basta yung makikita nyo, iba-iba yan, minsan makikita nyo yan, may sa labas, no? Na may mga bukol-bukol, ganyan. Kasi dati, ang mga ganitong situation, kina-quarantine. Outcast kasi sila, ang considered sila as unclean. Okay? At ang treatment sa kanila is parang uncurable. Hindi na siya gagaling sa sakit na yan. Pero ngayon kasi, sa modern times, dahil sa medical advancement, may mga, may mga leprosarium ba yun? Anong tawag doon? Oo. Yung doon dinadala yung mga ganyan na cases at hindi na siya ganun kalala. Napapagaling na siya. Okay? Pero at that time, ganun po katindi ang sakit na yan. Okay? So, ma-imagine nyo, kahit na siguro pinakamababang ranggo na servant sa kingdom ng Aram or ng Syria, ay hindi makalapit sa kanya. No? Kasi may ketong siya. No? Baka mahawa sila. Okay? So, sabi doon, no, itong si Naaman, makikita natin dito sa buong kwento, na ako I suppose itong taong na to ay isang mabuting tao. Okay? Siya ay magaling na sundalo at siya ay mabuting tao kahit hindi naman sinabi dyan. No? Kasi bakit? Kasi di ba meron silang slave girl? Ito si Bebe girl. Sabi dito, now bands of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel. So meron silang slave girl from Israel. Okay? Isang batang babae. So, mababasa natin dito, and she served Naaman's wife. She said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. So, bakit nagkaroon ng ganon na nahabag itong batang ito, na sabi niya, kung alam niya lang, no, kung makakapunta lang siya doon sa amin, sa back in Israel, meron dong prophet na pwedeng magpagaling sa kanya. Di ba? Kasi di ba kung ikaw, malupit ka sa kapwa mo, kunyari, sa kasama mo sa bahay, malupit ka, sa tingin mo, susuklian ka niya ng kabutihan? Hindi. So I suppose he is a good man para itong batang ito ay makaisip ng ganoon para sa aayos ng kanyang master, kanyang amo, asawa ng kanyang among babae, di ba? And ito po, yung batang ito, she was raised well in her sa Israel. Imagine, so ito, nasa Aram sila, di ba, sa Syria. Pero yung bata ay galing sa Israel. Kinuha doon nung nagkaroon ng digmaan. So, naging slave girl siya. Okay? So, pero doon sa pinanggalingan niya, tinuturuan sila about the Lord. So, kilala niya ang Lord, kilala niya ang mga kung ano yung magagawa ng mga prophet. 'Di ba? Kung ano yung kapangyarihan na binibigay ng Panginoon sa kanila. So, this young girl is illustrates to us na tayo, even tayo, kung ano man yung mga status natin, bata ka, matanda, babae, lalaki, Israelite ka or hindi, 'di ba? When you have the opportunity to speak about the Lord, you speak. Use that opportunity. Amen? Amen. And dito naman, na-mention ang character ng wife ni Naaman. Pero yan lang yung mention. Pero ako gusto kong i-appreciate yung wife na ito ni Naaman. Kasi, imagine, sino dito ang mga wife? Raise your hand. Ako, ayan, nandyan ba yung mga asawa nyo? Praise God, ano yung pogi kong asawa? Ayan. Diba? So, yung asawa ni Naaman, sa tingin nyo, diba kung kayo yung asawa, tapos may ganun yung asawa nyo, may ketong, kumusta kaya yung relationship nyo? Siyempre, physically, medyo off limits tayo. May social distancing. Diba? Tapos, siyempre, dito sa kwento na ito, hanggang dyan sa kwento na yan, ang tawag pa rin sa kanya ay Naaman's wife. So, ibig sabihin, she stayed with his husband despite the illness ng kanyang asawa. Hindi niya iniwan sa ere. Amen? And gusto ko lang imagine or gusto kong paniwalaan na itong asawa na ito, she is the
biggest support system ni Naaman. Amen? Na kung papaano na kahit na may sakit si Naaman, ay patuloy siya na nagli-lead sa kanyang army, di ba, as the commander, and patuloy na nagagawa yung mga gawain niya. Amen? Na siguro siya yung, sige, Naaman, go! Kaya mo yan! Huwag mo silang pansinin! Ketong lang yan! Yung ganon. Exaggerated lang po, hindi po nasabi dyan. Pero gusto kong ganon siya isipin. Di ba? Kasi sana tayo as wives, ganon tayo. Praise God! Di ba? Malaking biyaya po yan. Amen. Malaking biyaya ang kailangan natin dyan. And itong mga tao na to, no? Ito yung nakapaligid kay Naaman. Ang asawa niya, yung servant niya, di ba? And they are all, parang hindi sila nagfi-feed ng negativity kay Naaman or nagbibigay ng discouragement sa sitwasyon niya. Amen? Tayo po ba? Ganun po ba tayong klase na tao na kasama sa bahay, kasama sa buhay? Pinifeed ba natin ng mga bagay na mga negatibo, mga bad reports yung ating mahal sa buhay? Does it glorify the Lord? Hindi, di ba? So, whatever is true, whatever is pure, whatever is noble, di ba? Whatever is of good report, yun ang ating ipag-meditate and yun ang ating sabihin. Amen? Lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Amen. So yan, napakahalaga po sa isang may sakit na napapalibutan siya ng support system. Amen. Kasi dun siya humuhugot ng lakas. Amen. So, moving on, Naaman went to his master, so yan na yung hari ng Aram, and told him what the girl from Israel had said. By all means, go, the king of Aram replied. I will send a letter to the king of Israel. So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. So, di ba? Yung batang babae, nagkwento sa kanyang among babae na merong propeta na pwedeng magpagaling. At yung asawa ni Naaman, sinabi kay Naaman na about the good news. And si Naaman, kunento rin sa hari ng Aram. At ito namang hari, sabi niya, go! By all means. Di ba? Grabe yung support sa kanya. Yung role dito ng hari is napakaganda, no? Kasi bilang hari, meron siyang concern sa welfare ng nasasakupan niya. Amen? Na sige, kung yan ang magpapagaling, kasi alam ko critical na talaga yung kalagayan mo eh. Baka ikamatay mo na yan. Kaya sige, kahit ano pang whatever it takes, go. You have my full support. Amen? So another support system itong si Brother King of Aram. Ayan. Okay? So Naaman left, taking with him. I have checked with several versions. Ganon palagi ang sinasabi. And Naaman took with him itong mga treasures na ito. So pag sinabing ganon, hindi kasi nabanggit clearly kung kanino ba nang galing itong mga treasures na to. Did it come from the king? Yung king ba ang nagbigay sa kanya para baunin ni Naaman? Or mismong yaman talaga yan ni Naaman? Ganun talaga siya kayaman. Kasi hindi naman nabanggit kung namayaman si Naaman. Tama ba? So it is safe to assume kung sakaling galing yan sa hari, he is a generous king. Amen? Grabe, pinapunta na nga o parang nag-leave na siya sa work nun kasi hindi siya makakaserve sa kingdom dahil nandun siya sa Israel. Pupunta siya sa Israel. So naka-leave from work siya. Tapos meron pang pabaon na sobrang laki, di ba? Kung naman, ang nagmamay-ari yan ay si Naaman, ibig sabihin, generous pa rin yung king. Kasi siya yung nagpapasahod dun, di ba? Sa kanyang commander ng army, para magkaroon, makalikom ng ganito, karaming kayamanan. Tingnan natin para ma-appreciate nyo. 10 talents of silver. Ano ang equivalent nito? Isang tumataginting na 21 million pesos. Laban? 10 talents of silver. Kasi po, ang isang talent, so noong unang panahon, ito ang unit of measurement, talent, shekels. So ang isang talent is equivalent to 34 kilograms. Ang isang kilogram ng silver
I checked last February 5, is $1,041 per kilogram. So kung i-convert natin yan, ang total value niyan is $353,000. In peso, kunyari 59 pesos ang palitan, 21 million po ang halaga ng 340 na kilogram na silver. Bongga ba? Parang in our lifetime, hindi pa ako nakakita ng ganyan kadami. Pero ganun kayaman. May gold pa. Yung gold na 6,000 shekels of gold. 368 million lang naman. Maliit na bagay. No? Kasi, ang isang talent ay equivalent to 3,000 shekels. Nagmamath po tayo so walang matutulog. I-push natin to, di ba? So, ang isang talent is equivalent to 34 kilograms. So, ibig sabihin, 2 beses niyan, no? Kasi 6,000 shekels. 68 kilograms ng gold, which is 91,645 per kilo. Dollar yun, dollar. And in peso, ayan, no? 368. Malaki? Meron ba tayong mga gold dyan? Ilang gramo yan? Praise God, di ba? Ilang shekels ba yan? Di ba? Hindi naman yan na nami-measure sa ganyan na pag-aari ang ating katauhan. Amen? Again, ang tinitingnan ng Panginoon ay ating puso at hindi ang outward appearance. Okay? May 10 changes of clothing. Bakit kaya nailagay pa yan? Bakit na-mention? Damit lang naman yan. Di ba ngayon, ang isang set ng damit, siguro pwede na ang 1,000, less than 1,000. Meron na, pwede na. Pero that time po, ang cost ng isang average na outfit, kasi wala pa pong mass production noon, wala pang mga makina. So talagang mano-mano lahat, di ba? So, mga more or less, 885,000 pesos, di ba? Yung 10 sets na yan. Okay? So, yun yung dala-dala. Ang baon-baon ni Naaman. Kasi, whatever it cost, he is willing to pay para lang makuha niya yung gusto niyang kagalingan. Amen? Tayo po ba, ganun ba tayo ka-desperate sa Panginoon? Kapag may gusto tayong makuha, di ba? Whatever it takes, ibibigay natin. Amen? Amen. Excuse me. So, ang dala-dala ni Naaman ay actually connections, di ba? Meron siyang favor sa kanyang hari, sa hari ng Aram, di ba? At binigyan pa siya ng letter para pag kinausap niya yung hari ng Israel, di ba? May VIP access siya. Hindi siya harangin or hindi siya lilipulin, di ba? Kundi makakapasok siya sa Israel ng mapayapa. Kasi again, remember, may mga digmaan that time. Kaya nga, yung slave girl from Israel, di ba? Nasa Aram. So ngayon, pupunta siya ngayon sa Israel, magpapagamot, di ba? How dare you? Ayan, so yun, may connection siya. So sa atin naman, no, we need those divine connections para makuha natin yung mga dinidesire natin. And divine appointment. Let's seek divine appointments. Meron din siyang daladalang yaman. Actually, limpak-limpak, no? Grabeng yaman. Sobrang bongga. Oo, pero in our lifetime, I believe hindi natin kakailanganin yun. Kasi sabi nga ni brother kanina, di ba, yung sa monkey. Pero wag naman 1 banana a day lang, brother. We still need money. Kasi yun yung exchange natin dito sa lupa. Di ba? Yung money. Kailangan din natin yun. Pero hindi naman kailangan na sobra. Okay? Sapat. Higit sa sapat ang kayang ibigay ng Panginoon. And he also have with him his pride. Diba? Na, ang dami kong dala, I will definitely get what I want. Okay? I am a commander in the army. Maraming sumusunod sa akin. So, pagdating ko doon, welcome nila ako. Basta, yun. May ganun siyang expectation. And he also have that hope. No? Noong sinare sa kanya nung Israelite na slave girl about the prophet who could heal him, nagkaroon siya ng hope, pag-asa. Sabihin mo, pag-asa. Tayo po ba ay may pag-asa? Amen. Ang hope natin is in the Lord Jesus. Amen?
Amen. So, ito po, no? Nakikita natin ang transformation niya. So, moving on, sabi dito, the letter that he took to the king of Israel, so ito naman next character natin, si king of Israel, Jehoram ang pangalan. Sabi doon, with this letter I am sending my servant Naaman to you so that you may cure him of his leprosy. So yun ang content ng letter, na parang yung king, pinapadala ko to sa'yo, pagalingin mo to. So sabi naman dito ng hari ng anong akala mo sa akin? Parang na siya, bibigyan ako ba ang Diyos? Kaya kong pagalingin yan? Parang kasi sa kanya, nakita niya yung sitwasyon ni Naaman, parang critical na to, wala nang magagawa dito. 'Di ba? Bakit mo to bibigay sa akin? Naghahamon ka ba ng ng digmaan? 'Di ba? So, itong si King medyo reactive siya. Siguro stressed. Ganon tayo pag stress, tama? Na pagka may dumating sa atin, agad tayo? Nagre-react agad. Minsan without thinking. Ayan. Pero hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Irespeto natin siya. Amen. Ayoko magdagdag kasi bawal yun. Ayaw ng Lord. Okay. So, he tore his robes. Nabanggit ko sa inyo kung magkano ang halaga ng damit. Di ba? That time. And the king tore his robes. So, bakit ba? Kasi during that time, kapag yung mga may grief or may sorrow or may mga pinagdadaanan na gano'n ng hari, talagang yun yung customary sa kanila na i-tore yung kanilang robe bilang pagpapakita na, ayun, nagluluksa sila or hindi sila masaya. Okay? So, gano'n. Pwede namang sabihin na lang, bakit pa may pagano'n, di ba? Ang mahal ng damit, di ba? So, ayun. Sabi dito sa 2 Kings 5, verse 8, when Elisha, so ito na, ang ating pinaka-main character, si Prophet Elisha. Elisha, the man of God. So whenever Elisha's name is mentioned in the Bible, palaging nakakabit yon, Elisha, the man of God. Parang yun na yung apelido niya. What's your name? I'm Elisha, the man of God. Hindi. So tayo ba, may ganun din ba tayong pagpapakilala sa ibang tao that I am Mako, the blank-blank. Diba? Na yun ang magiging pagtingin or pagkilala nila sa atin. Diba? So ito, dahil siya talaga ay kilala, being a prophet, a real prophet of God, anointed one. He heard that the king of Israel had torn his robes. He sent him this message. Why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel. So anong napala ng king, di ba? Sabi niya, bakit ka nag-uumarte na ganyan? Hindi naman niya sasabihin yun kasi king yun di ba? So, bakit ka nagaganyan? Pupuntahin mo siya dito. Hindi ko alam kung pumunta mismo siya sa hari kasi syempre, during that time, syempre may travel time din, di ba? Kung nandun lang ba siya sa house niya, meron bang messenger na sinend? O wala pang telepono noon na, king, bakit mo? Hindi naman malang ganun, di ba? So, kung ano man yung, kung papaano man sila nag-usap, sinend niya lang yung message na yon sa hari, di ba? Papuntahin mo siya dito para malaman niya na may propeta sa Israel na kayang magpagaling sa kanya. Amen? That was bold. Amen? Isang napaka-bold na statement yon para sa isang propeta. So, anong ginawa naman ng ni king? So, Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Ito na, syempre, pinapunta na siya, wala kang mapapala sa akin dito sa kaharian. Pumunta ka sa bahay ni Elisha. He will be able to help you with your situation. Okay? So imagine, di ba po ang dami-daming bitbit na yaman, na baon ni Naaman? So, para madala niya yon from Aram to Israel, ilang karwahe ang kailangan niyang bitbit, mga kabayo, mga servants, para mag-carry nun. Di ba? So, ito na yung bahay ni Elisha. So, paparating na yung tropa ni Prophet Elisha. Siyempre, naririnig niya yung mga kalabog ng kabayo, di ba? Yung mga dust ng
yung mga, syempre, pagka maraming gumaano sa desert, dust, mag-ano yun, di ba, ang alikabok? Di ba? So, ayan, alam niya naman, alam ni Elisha na may paparating. Kasi pinapunta niya nga, di ba? Pero anong nangyari? Nung nasa pinto na si Naaman, anong nangyari? Elisha sent a messenger to say to him. So, si Elisha, hindi man lang tumayo, nandyan lang. Kunyari, ako na si Naaman, nandyan. Tapos may pinapuntang messenger sa akin or servant sa akin. Ka daw, pumunta ka daw sa Jordan at maglublob ng 7 times. Yun lang. How would you feel kung kayo si Naaman? Parang, ano ba naman yan? Ang layo ng nilakad ko talaga. Ay, ang layo ng binyahe ko. Di ba? Ang bigat-bigat ng bit-bit namin, no? Hindi mo ba nakita? Tapos pagdating ko dito, hindi mo man lang ako haharapin. Bastos ka no? Yung parang may ganun ba na na reaction. Kasi hindi yun ang expectation niya. Di ba? Kasi back where he came from, sineselebrate siya ng mga tao doon sa Israel. Di ba? So, whenever dumarating siya, wini-welcome siya, ina-acknowledge siya. And dito, kay Elisha, sa bahay niya, hindi man lang siya in-acknowledge. Hindi man lang wala man pa welcome, ganyan, welcome drinks, wala. Walang ganon. Kundi, sinalubong na nung servant at binigay niya ng instruction. So, naturally, or human nature would say siguro na, ay, mag-back out na lang ako dito, wala palang kwenta tong pinuntahan ko. Ang dami naman naming magagandang rivers sa Aram, 'di ba? So yan na po yung sinabi dito sa susunod. Pero bago yan, ganyan po yung itsura ng Jordan River. So parang normal river lang, muddy, medyo greenish. Kasi muddy, 'di ba? So hindi siya yung parang ma-imagine mo Boracay, waters na blue, ganyan, or Palawan. So, hindi siya ganun, hindi siya masyadong exciting na puntahan. Di ba? So, kahit naman sino, siguro, parang nanlupaypay, yun lang pa. Siyempre, ang ini-expect niya, extravagant, no? So, yan yung Jordan River. And ano ba yung significance ng number 7 sa Bible? Sa Bible, whenever it speaks of the number 7, it is often associated with perfection, completion, wholeness, and divine intervention, and healing, and the fulfillment of promises and oaths. So, remember, sa Old Testament, ang daming numbers. Di ba? May book pa nga ng numbers, di ba? Sa numbers, sa Old Testament, no? Di ba minsan may bibigay na instruction si Lord kay Moses. Di ba? Yung may papatayong ganyan. O kaya kay Noah, yung pag-build ng ark, may definite measurements. Di ba? And dapat sundin yun, strictly, exactly. Di ba? Kung paano binigay na Lord. Ito naman, 7 times. So dapat 7 times niyang gawin yon. Hindi niya sinabing 1, 2, o 3, 4, 5 times, kundi 7 times. Exactly. Okay? So, sabi dito, Naaman went away angry. Yun na nga yung human nature, magre-react. So, galit siya. Punta na lang daw siya doon sa mga river sa mga gandang river doon sa Aram. Kasi mas magaganda pa yung doon kesa naman doon sa nakita niyo yung Tsaka na river. 'Di ba? Okay. So, he turned and went off in rage. Pero tingnan natin yung susunod na character. Next. Naaman's servants. Ito na. Mga servant ni Naaman, mga kasama niya na nag-travel from Aram to Israel. They went to him and said, "My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it?" Di ba? Ama, tinatawag siyang ama kasi ganun yung relationship nila eh. Talaga nga siguro, he must be a good man to have that kind of relationship with his servants. Di ba? So sabi niya, kung may sinabi ba siyang gawin mo na malaking bagay, gagawin mo ba? Di ba gagawin mo? Bakit ito, how much more, kung sinabi niya lang na mag-wash ka and be cleansed, mahirap bang gawin yun? O di na real talk siya. Sakit, di ba? Umaarte ka dyan, umi-emote ka. O di ba? So, may mga
ganyan bang tao sa buhay natin, Naaman servant, na pinapakita sa atin ang reality. Oy, tama na yan. 'Di ba? Kailangan natin ng mga ganyang tao. Tama? At kung may naisip kayo ngayon na mga ganyang tao sa buhay nyo, people who keep on reminding you, people who guides you, who gives you real talk, talaga, i-appreciate nyo sila. Mamaya, i-text nyo, thank you, kapatid, ganyan. Whoever that person is, I appreciate my husband, ayan o. Ni-real talk niya ako. Just last week. And I made a very, important decision. Hindi ko nababanggitin. Because of what he said. And I believe in his wisdom. And I am a submissive wife, praise God. Okay? Diba? So, ayun, diba? Kailangan natin yung may nag-real talk. Kasi minsan, ang perspective natin, nakikita natin, ito lang. Pero minsan, may mga tao na magpapakita natin ng ibang perspective. And kailangan natin yun. Amen? Can you say amen? Amen. So, yung Naaman servant na yan, it could be even your leader in the ministry. It could be your TTP. Mga ka-TTP, praise God for Weng and Ate Beng. Di ba? Mga ka-TTP ko yan. Okay? So, yung mga tao na mga ka-accountability mo, whatever is going on sa life mo, they are concerned, they are checking on you. So, we have to thank those person. And treasure natin sila for life. Amen? Amen? Hindi 224. Ayan, sister, updated tayo yung mga bagay na 224 na yan. To forever, to tomorrow, to today, and forever. Ayan, okay. So ito, ano bang naging reaction ni Naaman nung ito sinabi ng kanyang servant sa kanya? Nakinig ba siya? So makikita natin, no, talagang mabuti siyang tao kasi nakinig siya, oh. Sabi niya sa verse 14, so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times. Na-realize niya, ay, may sense yung sinasabi nito. Nagbiyahe na rin lang tayo. Bakit hindi ko itry yung sinasabi? Wala, mawawala. Ililigo lang pala eh. Brother, kailangan mo lang ng ligo. Pero it's dahil ang Lord ang nagsabi nun through Elisha, kaya yun ang pinagawa. So hindi rin tayo basta-basta magbibigay ng prescription na ganyan. Ha? Nang galing lang sa atin. Kasi walang magiging miracle. Amen? Nagyayabang lang tayo niyan. Okay? As the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Ang ganda. Amen. Nakita niya with his own eyes ni Naaman kung paano nag-transform yung katawan niya from grabing ketong na nawala, parang na-erase, na-restore at mas pinaganda pa parang sa bata. Wow, grabe naman 'yun. Like that skin of a young boy. Clean. He was made clean. Amen. So anong representation nun sa atin, no? If you want to experience God's miracle, anong gagawin mo? You seek God for His instruction and do whatever He says. And your miracle will happen. Did you get that? Okay, the key to our miracle, again nasabihin ko, is that we have to seek God and whatever He says we do it. Amen. And then our miracle will happen. Amen. So at first, hesitant si Naaman na sumunod. Kasi nga, nakikita niya yung physical situation, yung condition. Pero nung nabuksan yung isip niya sa instruction ng Panginoon and ginawa yun, di ba? Parang kinain niya yung pride niya. Okay, kinakain ko na yung pride ko. Sige na, ma-deep na ako dito sa di ba? Sa unang paglubog. Parang wala namang nangyayari. Ano ba to? Parang naglulukuhan tayo. Pangalawa, wala pa rin. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, wala. Pero on the 7th, dun talaga, nakita na, wow, di ba? Gusto niyo ba maka-experience ng ganun? Parang gusto kong maka-experience ng ganun. Supernatural, di ba? Yung hindi kaya ng normal na na mga tao, di ba? Kundi talagang supernatural, it must be God. Amen? Kasi walang ibang kayang gumawa nun, kundi ang
Panginoon lang. Can you say amen? Amen. Nasa verse 14 na tayo. Way to go. Ayan. So, he was clean. Only the Lord can make us clean from all unrighteousness. Diba? It's the blood of Jesus that can cleanse us from all our unrighteousness. Diba? Okay. Next. Ito na ang susunod na kwento. So, si Naaman, bumalik siya in gratitude doon sa nangyari na experience niya na miracle, bumalik siya kay Elisha. Ito na. So, hinarap na siya ni Elisha. No? Kasi yung unang pagtatagpo nila, it was just a test. Tama ba? Tinitest lang kung ano kaya ito. Ito ba, susunod kaya sa sabihin ng Panginoon o magmamatigas? 'Di ba? Pero this time, na-experience niya na yung miracle ng Panginoon, no? Tapos hinarap na siya ni Elisha. Sabi dito, sabi ni Naaman, "Now I know that there is no God in all the world except in Israel." 'Di ba? So na-transform siya. Kung baga sa atin, parang ayan, nakakilala siya sa Panginoon. Bakit? Ano yung pinaka-start nito? Anong pinaka-puno? Because the slave girl from Israel shared about the prophet, about the hope, about the possibility of getting healed. Diba? Dahil dun sa batang yun, na-experience niya, may isang na-save. May isang naligtas sa pangalan ni Naaman. And sa tingin nyo, siya lang yung maniniwala sa Panginoon because of this? Di ba even yung mga servant niya, maniniwala na rin sila na totoo yung Diyos sa Israel. Di ba? At even yung household niya, pagbalik niya sa Aram, maniniwala na rin yun. Kasi syempre, pagbalik niya, walang medisina, walang treatment, walang operasyon, pero nagawa. Di ba? Okay? And even yung king na super close sa kanya, si King of Aram, syempre, niya rin yun, lilid niya na rin yun sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? So, ganun yung ripple effect. Diba? So, that's the importance of being bold in our faith. Amen? Okay. So, sabi dito ni Naaman, "So, please accept a gift from your servant." Grabe naman siya. Parang humble naman na siya dyan. Sabi niya, a gift from your servant. Pero ang laki ng dala niya, diba? Diba? Silver, gold, and clothing. Diba? Pero yun talaga, he was willing to pay the price for the miracle. Kasi bagong pa lang siya wala pa siyang kaalaman tungkol sa mga bagay sa Panginoon. Amen? So, para sa kanya, kailangan kong magbayad kasi ang laki nitong ginawa mo para sa akin. Pero anong sabi ng prophet ni Elisha? "As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing." So, ang response niya is a big no. No, I'm not accepting anything from you because that's God's work. That's free. That should not be paid. God's work is not for sale. Amen? Kung ano man ang ginawa ng Panginoon na miracle, walang kailangang bayaran doon. Amen? Kasi kung nagbayad, di na wala na. Diba? Ang credit ay nasa tao na gumawa. Amen? Kunyari, nag-pray over ka kay kapatid. Tapos, naslayin siya. Tapos, sabi niya, gumaling ako sa ganitong brother, sister, ganyan. Di ba? Nagpatotoo siya. Tapos, biglang, tanggapin mo to 1,000,000 bilang pasasalamat sa kanya. "I thank you, sister." Tinanggap din. Beware. You just took the credit from the Lord. Hindi naman ikaw ang nagpagaling doon, kundi ang Panginoon. Amen? So, dapat hindi ka kumuha ng ganon. So, there are offerings that we will not accept in the presence of God. Amen? Amen. So, you check the motive of your heart, di ba? Check the intention. Okay? So, yan palagi yan, pag may prophet, sinasabi niya, "As surely as the Lord lives." Di ba? Yan yung kanilang parang opening phrase. Diba? And anong sabi dito? Okay, sabi na lang ni Naaman, okay, kung ayaw mo talaga, hindi kita pipilitin. Diba? Kasi pinilit na siya, pero hindi talaga siya tumanggap.
So ang sabi na lang ni Naaman, pabaunan mo na lang ako ng lupa galing dito sa Israel para baunin ko sa Aram. Para every time na mag-worship, mag-worship ako sa lupa ng Israel. So may mga ganun silang mentality. Kasi yun yung culture that time. Okay? Tapos sabi niya pa dito, every time na mag-worship yung hari, kasi close nga sila, ganun sila, close nung hari. Ano ba yun? Basta, ganun, magkadikit. Okay? So, every time na mag-worship yung hari, anong sasabihin niya? When I bow down in the temple of Rimnon, may the Lord forgive your servant for this. Nagpapa-advance forgiveness na. Sana patawarin ako ng Lord kapag sumamba ako kasama ng hari. May ganun na siyang conviction, no? Kasi bagong convert, bagong mananampalataya, 'di ba? So, ang sabi dito, sabi ni Elijah, sige, kunin mo yung lupa, dalhin mo ang lupa, go in peace. And now, nandito na ang presence ni Gehazi. Gehazi na lang. Si Gehazi, okay, yung servant ni Elisha, the man of God. Kahit na sinabi dito, servant of Elisha, the man of God, nakadugtong pa rin, apelyido niya talaga yan. So sabi niya, my master was too easy. Sabi niya sa inaisip-isip niya, masyado yatang madali para kay Naaman na makuha ang miracle niya nang wala man lang wala man lang binibigay. As surely as the Lord lives. Gumaya din. Gumaya nun sa master niya na si Elisha kung paano magsalita. As surely as the Lord lives, hahabulin ko siya at kukuha ako sa kanya ng something. So anong ibig sabihin nito? Not because gumamit ng mga words na mga godly or mga from the word of God or from ibig sabihin na nun ay totoong siya, sugo ng Panginoon or may yung word niya. Hindi po, no? Kasi again, we will know them by their fruits. Amen. Yan ang sabi sa word Yung lahat ng mga papahayag, we will know them by their fruits. Are they living what they are preaching? Diba? Ayan, ganyan. So, ang buhay niya ba ay kapanipaniwala? Diba? So, yan, hindi pwedeng gaya-gaya lang tayo nang sinabi ng ganito, tapos sasabihin na rin natin ng ganyan, no? Na para lang masabing holy tayo. Hindi. Okay? So, ngayon, ayun na nga, hindi siya nagpapigil. Talagang hinabol niya si Naaman at talagang nagsinungaling pa. Sabi dito, my master sent me to say. Tama ba yan? May sinabi ba si Elisha na habulin mo? Wala, gumagawa na siya ng kwento, di ba? He has become a liar, di ba? And nagtahi pa ng kwento na may dalawang lalaki, di ba? Ayan, kaya please give them a talent of silver and 2 sets of Kasi si Gehazi, nakita niya yung amount ng gold, ng silver, ng clothing. So, nung nakita niya, kuminang yung mga mata niya. Naalala niyo yung patotoo ni Sister Joy, nakakita niya siya ng pera. Pero alam niya, hindi sa kanya yon. Hindi kuminang ang kanyang mata. Praise God, hindi niya kinuha. Great is your reward, sister, in the Lord. Amen? So, sa atin din, no? Ito, si Gehazi, yun na yung naging niya. Mula nung nakita niya yung limpak-limpak na tambak, ano bang tawag dyan? Basta malaki, madaming alay or bit-bit ni Naaman, naglast na siya para dun sa mga bagay na yon. Ano bang Tagalog? Nagnasa na siya, L-U-S-T, last. Naglast na siya for those things. Okay? So yun na yung mineditate niya. Talagang dapat may makuha ako dito kasi di ba? Hindi pwedeng wala akong kitain dito. Di ba? Nagsilbi ako dito sa hindi pwedeng gaganyan-ganyan lang. Intrusive thoughts. Ayan. Okay. So, anong sumunod na mga pangyayari? Okay, kasi itong si Gehazi, he's been with the prophet for a long time. Ang dami niya nang nakitang himala na ginawa ni Elisha.
'Di ba? Maraming pinagaling, may binuhay na patay, ayan, ang dami. Yan, makikita natin yan sa 2 Kings. Actually, kung babasahin natin. No? So, pero, bakit ganon? Sumablay pa rin sa huli. Di ba? Ang dami na eh. Ang dami mo nang nakita. Hindi ka pa ba persuaded na banal na tao yung kasama mo at lahat ng ginagawa niya ay galing sa Panginoon? Di ba? Don't mess with the work of God. Amen? Kapag kayan ay gawain ng Panginoon, huwag kang mag-mess around. Amen? Kasi you are messing with the anointing of God, which is holy, which is precious, which is extremely valuable. Amen? Okay. So, anong maikukumpara natin to, di ba? Sa nangyari kay Judas Iscariot, di ba? Siya din, he's been with the Lord Jesus Christ sa ministry, and yet, in the end, pinagbili niya ang Panginoon sa halagang 30 pieces of silver. Again, money. Money, money, money. So, di ba, napakatindi ng temptation ng money sa atin. O, sino pa? Sa New Testament, si Ananias and Sapphira. Di ba? Noong time na sobra ang move ng Holy Spirit at nag-grow ang church, di ba? Di ba pinagbili nila yung kanilang lupa and dapat yung lahat ng pinagbilhan ay ibibigay nila sa apostle? Anong ginawa? Nag-keep ng kaunti lang naman, hindi na naman mahahalata. 'Di ba? Yung mag-asawa, nagkontsaba. Oh, pero ano nangyari? In the presence of God, namatay. Kasi, ayun, 'di ba? Again, money. Kapag ka yung super siyang mag-deceive. 'Di ba? Kaya nga sinabi sa next verse. Nandito ba 'yun? Ay, after pa pala. Inunahan ko ng sarili ko, excited ako eh. Ano ba? 23 pa lang tayo. Patapos na to. Okay? So mamaya, makikita natin, no? The love of money is the root of all evil. That's why we have to guard our heart from all this lasting for money. Hindi naman lahat nabibili sa pera, nagdadaan sa pera. Tama ba? Amen? Mas mahalaga between money and ang iyong relasyon sa Panginoon, di ba, cultivate mo yung relationship mo sa Panginoon and all those money will just come. Amen? Without you chasing for it. Do you believe that? Amen. Amen. Okay? So, ano yun? By all means, ayan. So, hindi lang isang talent ng silver ang binigay ni Naaman para kay Gehazi, kundi 2 at 2 set of clothing din. Okay? Pero ngayon, so, okay na, sige na, alis na kayo. Okay na ako dito. Kunin ko na tong pabaon mo sa akin. Salamat. And next, sabi dito, bumalik na siya. So sabi ni Elisha sa kanya, saan ka ba pumunta, Gehazi? Okay, anong sabi ng servant? Hindi po, nandito lang ako. Hindi ako pumunta kahit saan. Oh, nagsinungaling na naman. Para sa kanya, parang very common na lang, very easy na lang ang magsinungaling. Di ba? Naging kalos na yung heart. No? Nakita nyo? Kasi tayo, kapag maliit na pagsisinungaling, white lies lang naman to Lord kasi kailangan ko to. Pero kapag nasanay na ang puso natin, hindi na tayo natitinag kahit na yun na ang nakagawian natin. Palaging nagsisinungaling. Amen? Meron ba ditong hindi nakapagsinungaling? Praise God. Kung meron kasi holy ka. May halo. Diba? Minsan talaga sumasablay tayo dyan sa bagay na yan. Admittedly, tama ba? Oo, kasi napakadaling gawin yun na magsinungaling lang for your convenience. Diba? Pero the Lord does not, hindi siya natutuwa sa pagsisinungaling. Amen? Kasi ang pagsisinungaling, yan yung way ng enemy ng Panginoon. Kasi ang devil, he is the father of lies. Amen? So kung tayo ay nananatiling nabubuhay sa kasinungalingan, sa pagsisinungaling, sinong father natin?
Kayo lang makakatagot. Okay. Sabi ni Elisha, "Was not my spirit with you when the man got down from his chariot to meet you?" Grabe, no? Nakita ni Elisha in the spirit kung ano yung ginawa exactly ni Gehazi. Okay? So the Lord knows who does not pay. yun yung nasa jeep. Di ba? Joke lang yun. Pero the Lord knows. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Kahit yung deepest secret natin, na tayo lang nakakaalam, hindi nalilingid sa Panginoon yan. Amen? At dito pa, sa harap ng man of God, who is an anointed man, di ba? So, ito sabi niya, "Is this the time to take money or to accept clothes or olive groves and vineyards or flocks and herds or male and female slaves?" Kasi, nakita ni Elisha yung laman ng puso ni Gehazi. Ito yung kinocontemplate niya, na magkaroon ng vineyard, magkaroon ng flocks and herds, yumaman, in short. Diba? Magkaroon ng mga slaves. Yun yung gusto niyang buhay. Kahit na sa lahat ng mga nakita niyang miracle na ginawa ng Lord through Elisha, yun ang naglast siya after sa mga ganong bagay. So, yun na nga, nagbunga ng aksyon yung kanyang pagnanasa. Ayan na. So anong nangyari? 27, last verse. "Naaman's leprosy will cling to you and to your descendants forever." So Elisha is now declaring a curse. Nagkaroon na ng sumpa. And that curse is, sabi na, "Then Gehazi went from, ang sabi nun, and to your descendants forever." So hindi lang ang nasumpa si Gehazi, kundi ang mga susunod na ang kanya, susunod na saling lahi, forever. 224. Diba? So, forever. Ibig sabihin, grabe naman. Pag nag-bless ang Lord, diba, up to 1,000 generations. Diba, pero ito, to be cursed forever is grabing verdict yun. Parang patayin mo na lang. Diba? Pero that's what he gets for messing with the work of the Lord. Amen? Amen? "Then Gehazi went from Elisha's presence and his skin was leprous. It had become as white as snow." So yun ang napala niya. Nalungkot ba kayo? Sad? Diba? So we should be very careful kung paano natin, paano tayo nagre-respond or paano tayo tinitake natin yung mga bagay na patungkol sa Panginoon. Amen? He was lasting for what Naaman had, and yet, in return, he got what Naaman had. Ang pinagnasaan niya ay kung ano yung meron si Naaman, yung yaman. Pero ang nakuha niya, kung ano yung meron si Naaman, which is yung ketong. Good luck. Diba? So, yan. We should be careful with the things na pinagnanasaan natin. Amen? I-ano natin yan sa Panginoon. Itaas natin sa Panginoon yan. Do not despise what the Lord treats as holy. Kung ano ang banal sa Panginoon, banal yan. He's not joking. Amen? There were, sabi dito, "The offerings of the Lord are holy." Whenever we give to the Lord, it's holy. Kapag may nagnakaw dyan, the curse is upon that person. Amen? So, you cannot buy the salvation from the Lord kasi si Jesus Christ na ang nagbayad nun ng banal na dugo niya. Amen? Wala ka nang pwedeng gawin. Binayaran niya na. You cannot buy deliverance from drugs or something else with money. No, walang magagawa yung pera mo. Diba? If it's a thing of the Lord. Hindi rin natin mabibili ang healing. Yes, we can go to hospitals for treatments with money, but we cannot buy healing per se. Kasi it's from the Lord. Diba? Amen? Amen. So, ayan, pag ang pera ang patuloy nating pinagnanasaan, di ba? Ayan, magkukos na yan ng mga evil thoughts
sa puso natin. Amen? Guard your heart, for out of it flows the issues of life. Springs the issues of life. Amen? Okay? And sabi dito, ayan na yung kanina na nabanggit ko. So, as a reflection, let's look at these things. So, having, tutunan natin yung story ni Naaman, anong mga mahahalaw natin doon? Riches can save you. Tama? Ang kayamanan, hindi siya makakapagligtas sa atin. Kagaya ni Naaman, kahit na gaano pa ang yaman na dala niya, worthless yun. Kasi meron siyang sakit, di ba? So, ang importante, meron kang relasyon sa Panginoon mo. Amen? Hindi yung yaman. Kasi ang yaman, sabi nga sa Matthew 6:33, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang Lord ang magdadagdag sa iyo niyan. Di ba? Kapag ikaw ang putuloy na nagpupurso dyan, mapapagod ka, kapatid. But if it's the Lord's direction or work in your life, it will be effortless. Amen? You are on the right track. Okay? Next, God doesn't see distinctions. Wala siyang favoritism. Whether you are a boy, girl, or young, old, you are a Jew or a Gentile. Kagaya dito, di ba si Naaman, hindi naman siya Israelite, hindi naman siya Jew, pero pinagaling siya ng Panginoon. Di ba? So, ang Panginoon, He sees people based on their need of salvation. Do you need salvation? Yes, we need salvation. We need Jesus Christ in our life. Okay? So, it is God's will to save people who are considered unworthy of salvation, di ba? Kahit nagaano pa yan, kasama, He died for all of us, every single one of us. Amen? So that we may be saved. So we have to trust in God's grace. Amen? Amen? Naaman had to humble himself and submit to God's instruction. Only then did he experience God's miracle. His ways indeed are different from our ways. Minsan may mga, ang akala natin, okay yung ginagawa natin. But if it's not the Lord's way, hindi yun magpa-prosper. Amen? Ang miracle natin will only happen once we do what the Lord God says. Amen? And we trust in His word. And we believe in Him. And the divine power of the Lord, it's only God who can do miracles. Amen? Yung mga bagay na ito ay gawain ng Panginoon. So, ang credit sa Kanya. At hindi rin dapat bayaran. Hindi rin dapat maliitin. Di ba? Okay? So, we should not allow our pride na yun ang manguna sa atin. Amen? Amen. Grabe ang power ng Panginoon, di ba? To heal Naaman and to put the leprosy upon Gehazi, whatever. And lastly, money cannot buy the holy things of God. Amen? So, ang healing power ng Panginoon, it's not for sale. God's people should not intend to profit from God's gifts. Okay? So, wag nating pagkakitaan. Beware sa mga lingkod ng Panginoon, no? Nagpapagamit tayo sa Panginoon. Pero once na naging motivation na natin ay yung pera, or yung love gift. Sige, gagawin ko to, may love gift naman yan eh. You have just earned your reward, kapatid. Diba? So, you have to check your heart. Is that right? Sa Panginoon? Kung hindi, ayan. So, there is a God with whom nothing is impossible. Amen? Ano man ang kalagayan mo ngayon, sa tingin mo, terminal na yan, sa tingin mo, helpless ka na, again, go back to the Lord. Seek Him for your miracle today. Amen? Amen? Seek Him. Sabi dito, the key to our miracle is to seek God. And whatever He says to you, do it. But no matter what. Diba? Kung ano man yung instruction ng Panginoon, 7 times na mag-dip, huwag mong gawing 6 times. Huwag mong gawing 8 times. Sabihin, so sobrahan ko na para sigurado. Eh, sinabi nga 7 times lang. That's how careful we should be when following God's instruction. Amen? And we should know
na kung instruction nga talaga ni Lord yon. Baka naman kung anong klase instruction lang yan, di ba? So, to sum it all up, the gift of God is not for sale. Because you cannot buy what Jesus has already paid for. Amen? Amen. Did you learn something today? Tayo po tayong lahat. Papurihan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa istorya na ito ni Naaman, O God. Salamat, O Diyos, na ikaw ay mabuti. Ikaw ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, O Diyos, na Panginoon, may mga pagkakataon, O God, na kami ay nasilaw sa offer ng mundo, sa kinang ng salapi, O God, or kami ay na-tempt na magsinungaling, or gumawa ng mga bagay na hindi nakalugod sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon. We seek for your forgiveness right now, O God. We admit, O God, we acknowledge that, Lord, kami ay mahina, Panginoon, O God, at kailangan namin ng kalakasan mo para mapagtagumpayan ang mga bagay na ito, O God. It is only by your grace that we can be delivered, Panginoon, from this, itong mga bagay, mga pag-uugali, Panginoon, na dapat namin na ma-overcome, ma-outgrow, O God. Thank you, Lord, sa paglilinis ng banal na dugo mo sa amin, Panginoon, O God, the cleansing power of the blood of Jesus, O God, that takes away our sins, Panginoon, O God. Kagaya ng ginawa mo kay Naaman, O God, kung papaano na nung naglubog siya, Panginoon, sumunod siya sa instruction mo, Lord, you have restored him. Lord, we pray that you restore us, O God. Whatever is past, O God, whatever has been, lahat ng mga nakumit namin, O God, Lord, salamat at nilinis mo na nga kami. We are new. Ayan, Panginoon. Kami ay binago mo, kami ay nilinis mo na, Panginoon. Salamat, O Diyos. O Lord, we declare, we proclaim that Jesus Christ is our Lord and Savior. Walang iba, Panginoon, na kayang magligtas sa aming buhay, kundi ang Panginoon lamang na Jesus, O God. Salamat, Panginoon, O God. Lord, make us like that little girl, Panginoon, from Israel, na naging bold na mag-share, O God, that we will be a vessel, we will be an instrument for somebody else's salvation, O God. Use us, Panginoon, upang magwagi ng mga kaluluwa, Panginoon. No matter, Panginoon, the situation, O God, Lord, create an opportunity for us, Panginoon, to proclaim your name, O God. At Lord, gawin mo kami, Panginoon, kagaya ng asawa ni Naaman, Panginoon, O God. That, Lord, we will be a support, Panginoon, O God, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, that we will be a source of encouragement, that we will be a source of strength, and not a source of toxicity, Panginoon, of negativity. In the name of Jesus. Make us, Lord, like that of the servants of Naaman, Panginoon. Yung mga servant ni Naaman, Panginoon, na Lord, nakapagbigay ng words of wisdom, Panginoon, para, Lord, mabuksan ang isip ni Naaman, O God. We pray that you give us that gift, Panginoon, to counsel people, Panginoon, to give the right words at the right time to people, Panginoon, O God, that we will, that they will find comfort, Panginoon, O God, sa amin, O God. Salamat, Panginoon, na gagamitin mo kami, Panginoon, O God, in this lifetime, Panginoon, para makapagbigay ng papuri sa iyo, Panginoon, O God. At Lord, dalangin ko, gamitin mo kami kagaya ni Elisha, Panginoon, na nagpapagamit sa iyo, Panginoon, who does not mess with the anointing, Panginoon, O God. Lord, i-guard, Panginoon, tulungan mo kami mag-guard ang aming mga puso, Panginoon, na mapagtagumpayan namin, Panginoon, O God. Na Lord, sa ministry, sa calling na binigay mo sa amin, O God, kami ay makatatayo, Panginoon, sa panawagan mo, O God. Salamat, Panginoon, that you will sustain us, O God. And Lord, help us not to be like Gehazi, Panginoon. Na Lord, na magnanasa sa mga bagay dito sa mundo, Panginoon, O God. Because these are all temporary, Panginoon. Salamat, Lord God, for what you have done, Panginoon, sa aming mga buhay, for the revelation of your word, O God. We pray na, Lord,
whoever needs healing right now, we pray for your healing power to be upon them by faith in Jesus, oh God. Thank you for your healing power, oh God. Thank you, Lord, that it is only you who can do miracles, oh God, over our lives, oh God. Salamat, Panginoon, oh God. Whoever needs, Lord, Lord, clarity, Panginoon, oh God, against the confusion sa mind, oh God, may mga kailangang idesisyonan. Lord, I pray, Panginoon, for Lord, clear instruction galing sa iyo, Panginoon, oh God, that they will come up with a good decision that comes from you, oh God, the best decision, oh God. Thank you, Lord, oh God, that you have met us this afternoon, oh God. Salamat, Panginoon, at Lord, baon namin, Panginoon, ang pag-asa na nagmumula sa iyo, O God. Ang kapayapaan na nanggagaling lamang sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much, Pastor Toby. So, marami po ba tayong natutunan? Amen. So, mabuti na lang talaga, no? Hindi nag-back out si Sister Mako. Amen? Kasi kung nag-back out siya, wala tayong natutunan. So, marami tayong natutunan. So ano ang ating nakuha or nahalaw sa kwento ni Naaman? Amen? Na may sakit, nagdurusa sa sakit. Amen? Pumunta sa hari, nagdala ng, anong dala niya? Handog para gumaling. Amen? Pero natanggap niya naman. Amen? Pero sabi nga daan sa pinag-aralan natin, kung alam niyo kung ano ang title nun, is not for sale. No? The gift of God is not for sale. So sa ating personal na buhay, marami din tayong nararanasan na sakit. No? Baka hanggang ngayon hindi nalulunasan. Amen po ba? Lalo na sa financial. So kung gusto natin, no, gumaling, makinig tayo at gawin natin kung ano ang ating narinig. Amen? So dadako tayo sa pag-tithes. Amen po ba? Naka-ready ba tayo, sister? So sa ating, no, tungkol kay Naaman, tungkol kay Gehazi, no? Sabi ni Sister Mako, ang daming kayamanan, ang tinutal niya kanina, grabe, sobra-sobra, no? Hindi mo siguro maubos, pero wag nating hangarin, no? Wag nating pamarisan si Gehazi. Amen? At maging faithful tayo. Dahil ang Diyos natin ay faithful. Amen po ba? So sabi nga ni Sister Mako kanina, nung umpisa pa lang, kung ano man dala nyo dito, treasure nyo, samahan nyo ng iyong puso, no? Amen. So, ang mensahe lang ng Lord, no, ibigay natin ang para sa Kanya. Yun lang naman hinihingi niya. At ang ating Diyos ay faithful, sabi nga niya, tapat ang Diyos talaga sa atin, no? Yung mga bagay, no? Bubuksan niya ang duro ng ngawan ng langit para ipawas ang pagpapala. Amen. Brother, wala ba tayong ano? So, basahin ko na lang sa, akala ko nakaredy. Yun, steward's tips. Amen po. So, God's stewards are rewarded. Sabi po. Mabasa ba natin? So, biblical stewards have the right to eat of the fruits of increase of their stewardship. Sa Luke 10:7, Jesus said, the laborer deserve his wages. Then, sa 1 Corinthians 9:7 and 10, who plants a vineyard and does not eat of its fruits, or who tends and pluck and does not drink of the milk of the flock, do not muzzle an ox while it is treading out of the grain. He who plows should plow in hope, and he who threshes in hope should be partaker of his hope. Ano pa? Sa Luke 12:42 hanggang 44, and the Lord said, who then is that faithful of wise steward, whom his master will make ruler over his household, to give them their portion of food in due season. Blessed is that servant who his masters will find so doing when he comes. Truly, I say to you that he will make him ruler over all that he has. Sa Acts 2:23,
Heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the words began. This offering is an opportunity of increase for God's end-time stewards. So, ang sabi lang naman dyan, no, yung good stewards ay may rewards. At ang sabi ng Panginoon, no, ang mapagkatiwalaang servant, amen, ay pamamahalain ng Panginoon sa kanyang kayamanan. Amen? So kung gusto po natin mararanasan, ibigay natin ang para sa Kanya. Amen? Taas po natin ang ating gift. Father God, salamat o Diyos sa hapon ito. Salamat, Lord.